Sulu, malaparaiso, kasaysayan, at mayaman sa kultura. Pero sa likod ng kagandahan, nagtatagong isang marahas na kaugalian, ang rido. Ito ang umiiral na prinsipyo ng ilang magkaaway na angkan na matagal nang nangyayari hindi lang sa nasabing probinsya. Mata kapalit ng mata, ngipin kapalit ng ngipin, ubusan ng lahi. Marso 25 nang mapabalita sa isang pahayagan ang away raw ng pamilya Kaluwang at Halon sa Kalingalan Kaluwang, isang bayan sa Sulu. Pinuntahan namin ang lugar para kumpirmahin ang balita. Nandito kami sa Panglima Estino at papunta kami ng Kalingalan Kaluwang. Kinakailangan namin mag-pump-boat dahil ayon sa mga military, hindi raw ligtas mag-land trip dahil marami kaming madadaanan ng mga kampo ng mga rebelde. Dahil hitig sa rebelde ang ilang lugar sa Sulu, kinailangan kaming samahan ng ilang tauhan ng mayor ng Panglima Estino. Ang mga tauhang pinasama sa amin, armado ng matataas na kalibre ng baril. Tahimik silang nagmatsyag, handa sa kung anumang gulong maaaring mangyari. Lalo na nang dumaan kami sa mga lugar na pinamumugaran ng MBG o Mizwari Breakaway Group. Akala ko makahihinga na kami ng maluwag pagkalagpas namin sa nasabing lugar. Ngunit, nagkamali ako. Malayo pa lang, natanaw na namin ang mga armadong kalalakihan. Inaabangan kami sa pantalan. Camera na. Yes, we're finally here. Sa pantalan ng bayan ng Kalingalan Kaluwang, ramdam na namin ang tensyon. Sinalubong kami ng mga armadong kalalakihan. Mabuti na lang at kilala pala sila ng kasama namin. Sa lugar, nakatawag pansin sa akin ang batang ito na sa murang edad ay may sukbit ng Armalite. Ako din ho. Agad kaming sinalubong ni Al Kaluwang. Siya ang dating mayor ng Kalingalan Kaluwang na tumatayo ring leader ng Kaluwang Clan. Anak ni Al Kaluwang si Mayor Don Kaluwang na pinatay noong nakaraang taon sa Zamboanga City. Wala akong kalaban, anak ko walang kalaban, pamilya namin walang kalaban. Siguro, naisip siguro ng mga sa kabila dahil politics. Naubusan talaga siguro ito. Una raw pinaputukan ng pamilya Halon ang barangay Kanlagan na nasa pagitan ng barangay ng Pitogo at Karungdong. Marami raw kaanak rito ang mga Kaluwang. Mag-alas 6 na, pupunta pa lang kami sa barangay Kanlagan. Ang barangay na nilisan ng mga residente doon dahil sa gulo. Umuulan ito, nako, ang hirap talaga. Pasado lang sa isa na makarating kami dito sa Barangay Kanlagay. At gaya nga ho na nakikita nyo sa aking likuran, wala na hong katao-tao dito. Dito na rin ho kami iniwan ng aming mga kasama at hinihintay na lamang ho namin ang mga militar na susundo sa amin para pumunta sa Barangay Pitogo. Ito ang barangay Kanlagay. Mistulang ghost town matapos magsilikas ang mahigit 300 pamilya. Lahat takot madamay sa gulo ng dalawang angkan. Nangako na rin kung Sabi ni Chairman saan kayo utang detachment? We're planning to go to Pitogo. Para makuha. Mag-alas 7 na ng gabi nandito kami ngayon, nilalakad namin ang bundok sa pagitan ng dalawang magkalaban na grupo. Matapos ang mahigit isang oras sa paglalakad, sa wakas, nandito na rin tayo. Malapit na sa bahay ni na Barangay Kapitan Peping dito sa Pitogo. Ayun si Kapitan Peping. Malayo ho lang sa inyo. Si Peping Halon ang tumatayong leader ng Halon Clan. Wala ang controversial na anak niyang dating vice mayor na siyang pumalit sa anak ni Al Kaluwang. Tulad ng kabilang grupo, hindi na rin malaman ni Chairman Peping kung paano nagsimula ang alitang mula pa sa mga ninuno nila. Dito lang kami, hindi naman kami lalabas dyan. Siguro kung walang military, siguro atak pa rin sila. Yung sinasabi nila, mag-atak din sila ulit.
Dahil ang mga Kaluwang at Halon ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Kalingalan Kaluwang simula pa noong panahon ng kanilang mga ninuno, matagal nang magkakompetensya ang kanilang mga pamilya. Noong nakaraang linggo, nagumpisa ang 10 araw na tigil putukan sa pagitan ng magkaaway na kampo na tinulungang ayusin ni Mayor Estino. Pero wala raw kasiguruhan ito. Aminado ang militar, isa ang rido sa pinakamalaking problema ng Sulu. Our job is to stop the fighting, then mediate, help the other agencies of government, lalo na yung leadership ng province, to resolve yung problema nila. Ayon sa imam o religious leader na aming nakapanayam, ang rido ay malinaw na paglabag sa mga aral ni Allah na nakasaad sa Quran. Nakalagay talaga yan sa Holy Quran na pinagbawal ng Panginoon ang ganyan po rin na gawain. Hindi na nga matukoy ang ugat ng alitan sa pagitan ng mga Kaluwang at Halon. Pero malinaw ang mukha ng epekto nito. Makikita ito sa mga tulad ni Alex Sawan na lumikas para hindi madamay sa gulong wala naman siyang kinalaman. Sa araw na ito, kailangan niyang harapin ang kanyang takot para balikan ang kabuhayang napabayaan sa lugar na tinakasan. Siyempre, matatakot man kami. Kaysa mamatay kami sa gutom, mas gusto namin makakain kaysa sa mamatay kami sa gutom. Sa haba ng kasaysayan ng Sulu, marami ng rido ang kumitil ng hindi na mabilang na buhay ng mga inosenteng sibilyan. Tila hindi pa rin natututo sa kasaysayan ang mga pamilyang karahasan ang tanging nakikitang solusyon sa mga alitan ng angkan. Ako si Marisol Abdurrahman at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.